Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pangangalaga ng ating mga senior citizen. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit kayo nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw kahit hindi naman talaga puno ang inyong pantog? Tila isang maliit na abala lamang ito. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang paulit-ulit na pagkaaantala ng tulog ay maaaring dahan-dahang nakawin ang kalusugan, paikliin ang mahimbing na tulog, at unti-unting makaapekto sa memorya at emosyon. Tinatawag ito ng mga doktor na nocturia, ngunit para sa karamihan, ito ay simpleng nakakapagod. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Maaaring nagpapadala ng maling alarma ang inyong pantog. Sa halip na maghintay hanggang sa mapuno ito, ang mga nerbiyos ay maagang nagbibigay ng signal na nililinlang ang inyong utak para gisingin kayo. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng pahinga. Ang pira-pirasong tulog gabi-gabi ay nagpapahina sa immune system, nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, at ginagawang mas mahirap alisin ang pagkapagod sa umaga. Ngunit narito ang magandang balita. May mga natural na paraan upang pakalmahin ang pantog nang hindi gumagamit ng gamot. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagpindot sa 3 simpleng bladder points bago matulog ay makakatulong na sanayin muli ang katawan, i-relax ang mga nerbiyos, at ibigay sa inyo ang payapang gabi na nararapat para sa inyo. Ilang minuto lamang ang kailangan at magagawa ninyo ito mismo sa inyong silid tulugan. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong kwento. Saan po kayo nanonood nito at anong oras na diyan sa inyong lugar? Paki-share po sa comments sa ibaba. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang simpleng payo na maaaring magbago ng inyong gabi at umaga. Bakit madalas magising sa gabi ang katawan pagkatapos ng edad 60? Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa isang hormone na tinatawag na vasopressin. Sinasabihan ng hormone na ito ang mga bato o kidneys na bagalan ang paggawa ng ihi sa gabi, na nagpapahintulot sa atin na makapagpahinga ng walang abala. Ngunit pagkatapos ng edad 60, kumukonti ang nagagawa nitong hormone, kaya't ang mga bato ay patuloy na gumagana na para bang araw pa rin. Ang resulta ay simple ngunit nakakadismaya. Mas maraming ihi ang nagagawa sa mga oras na kailangan ninyo ng pahinga, at ang tulog ay paulit-ulit na naaantala. Kasabay nito, ang mismong pantog ay nagiging mas sensitibo habang tumatanda. Noong tayo ay mas bata pa, kaya nitong mag-imbak ng halos 2 tasa bago magpadala ng agarang senyales sa utak. Pagkatapos ng 62, ang kapasidad na iyon ay kadalasang lumiliit sa kalahating tasa na lamang, mga 120 ml. Isipin na lang na gisingin kayo ng inyong pantog kahit na halos hindi pa ito puno. Ang utak ay tumutugon na para bang kailangan na, ngunit ang totoo, halos walang sapat na laman para bigyang katwiran ang pagpunta sa banyo. Ang maling pagkaapurang ito ay nagpapahaba ng gabi, nagpapagaan ng pahinga, at nagpapabigat ng umaga. Ang mga pagpili sa pamumuhay ay may mas malaking papel din kaysa sa inaakala ng marami. Ang isang basong tubig bago matulog, isang maalat na hapunan, o kahit na ang masarap na sabaw pagkatapos lumubog ang araw ay maaaring magpuno sa pantog sa maling oras. Ang stress ay nagdaragdag ng isa pang layer na nagpapahigpit sa nervous system at ginagawang
mas reaktibo ang pantog. Ang mga gamot para sa presyo ng dugo, diabetes, o mga kondisyon sa puso ay kadalasang nagpapataas din ng produksyon ng ihi na lumilikha ng isa pang hamon. Para sa isang nakatatanda sa Cebu o sa Davao, pareho lang ang pakiramdam. Maaari kang magising ng 3 o 4 na beses sa isang gabi, hindi dahil sira ang iyong katawan, kundi dahil ang maliliit na gawi ay kumikilos laban sa iyo. Ang magandang balita ay hindi nangangahulugan na wala kayong magagawa sa mga pagbabagong ito. Sa pamamagitan ng pag-inom ng karamihan sa mga likido ng mas maaga sa araw, pagbabawas ng asin sa hapunan, at pagsasanay ng isang nakakakalmang gawain bago matulog, maaari ninyong dahan-dahang sanayin muli ang inyong katawan. Maraming senior citizens ang nakatuklas na kapag inayos nila ang kanilang oras at gawi, ang mga gabi ay nagiging mas kalmado, ang mga umaga ay mas magaan, at ang pakiramdam ng kontrol ay nagbabalik. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga bagong hamon, ngunit sa kamalayan at maliliit na hakbang, maaari pa rin ninyong gabayan ang inyong katawan tungo sa payapa at nakapagpapagaling na pagtulog. Ang natural na prinsipyo ng pagpapagaling ng acupressure. Para sa maraming nakatatanda, ang ideya ng pag-inom ng isa na namang tableta sa gabi ay mabigat at hindi ka nais-nais. Iyon ang dahilan kung bakit ang acupressure, isang simpleng pamamaraan na nakaugat sa tradisyon ng silangan at sinusuportahan ng kanluraning pag-usisa, ay naging isang ligtas at pinagkakatiwalaang alternatibo. Hindi tulad ng gamot, hindi nito pinipinsala ang tiyan, mga bato, o ang bulsa. Wala itong ginagamit kundi ang banayad na presyon mula sa sarili ninyong mga daliri sa mga partikular na punto ng katawan. Sa Pilipinas, madalas naaalala ng mga matatanda ang kanilang mga magulang o lolo't lola na nagpipindot ng ilang bahagi ng paa para maibsan ang discomfort na maihahalin tulad sa tradisyonal na hilot. Ang kagandahan ng acupressure ay nasa pagiging simple nito. Hindi ninyo kailangan ng espesyal na kagamitan o mahabang pagsasanay. Ilang minuto lamang bago matulog ay maaaring mag-alok ng pakiramdam ng kalmado, bawasan ang mga senyales ng pagkaapura at anyayahan ang tulog sa isang natural at di mapanakit na paraan. Ngayon ay mas nauunawaan ng mga siyentipiko kung paano gumagana ang acupressure sa nervous system. Ang pantog ay kontrolado hindi lamang ng mga kalamnan, kundi pati na rin ng mga nerbiyos na nagpapadala ng mga mensahe sa utak. Habang tayo ay tumatanda, ang mga senyales na ito ay maaaring maging masyadong mabilis na nagsasabi sa utak na gumising kahit na hindi pa puno ang pantog. Ang banayad na presyon sa ilang mga punto ay nakakatulong na i-reset ang mga senyales na ito. Pinapakalma ang sobrang aktibong mga nerbiyos at ibinabalik ang balanse. Isipin ninyo na parang hinihinaan ninyo ang volume ng isang radyo na masyadong malakas sa loob ng mahabang panahon. Sa pagsasanay, natututunan ng katawan na tumugon ng iba. Sa halip na magpadala ng maling alarma sa 2:00 o 3:00 ng umaga, ang nervous system ay naghihintay hanggang sa may tunay na pangangailangan. Ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng malalim na kaginhawahan, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa isip na matagal nang naghahangad ng buong gabing pahinga. Ngunit, bakit nakatuon lamang sa 3 puntos, gayong may daan-daang nasa tradisyonal na mga chart? Ang sagot ay parehong praktikal at napatunayan na. Ang 3 puntong ito nahango sa mga henerasyon ng pagpapagaling ng mga Indian, Sino, at Hapon
ay direktang kumokonekta sa mga landas na nakakaimpluwensya sa pantog at mga bato. Madali silang mahanap, ligtas pindutin, at hindi nangangailangan ng pagyuko o pag-uunat na maaaring mahirap para sa tumatandang mga kasukasuan. Kinukumpirma ng mga modernong pag-aaral sa urology at physical therapy ang kanilang mga benepisyo na nagpapakita ng nabawasang pag-ihi sa gabi at pinabuting kalidad ng pagtulog sa mga senior na palagi ang gumagamit nito. Para sa isang lola sa Quezon City o isang retiradong guro sa Batangas, ang epekto ay halos pareho. Sa loob ng 1 o 2 linggo, ang mga gabi ay nagiging mas tahimik, ang mga umaga ay mas maliwanag, at ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay nagsisimulang maglaho. Hindi ito mahika at hindi ito agarang nangyayari. Ito ay simpleng pag-alala ng katawan kung paano pagalingin ang sarili nito kapag ginagabayan ng banayad at tuloy-tuloy. Ang acupressure ay hindi para palitan ang mga doktor o baliwalain ang mga seryosong kondisyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng pagkakataong makipagtulungan sa inyo sa halip na labanan kayo. Sa pagpindot sa 3 puntong ito bawat gabi, ipinapaalala ninyo sa inyong sistema na magdahan-dahan, huminga, at magtiwala sa natural nitong ritmo. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga hamon, ngunit hindi nito inaalis ang kapangyarihang gumawa ng maliliit na hakbang tungo sa kaginhawahan. Sa simpleng gawaing ito, nagbabalik ang pag-asa. Isang tahimik na gabi, isang nakapahingang umaga, isang banayad na pindot sa bawat pagkakataon. Unang bladder point, ang gitna ng talampakan. Ang unang bladder point na dapat matutunan ay tahimik na matatagpuan sa gitna ng inyong talampakan, isang lugar na bihirang bigyang pansin ng maraming tao. Kung dahan-dahan ninyong igagalaw ang inyong hinlalaki sa talampakan, makakahanap kayo ng isang malambot na lubog na halos 2 sentimetro sa ibaba ng bola ng paa, halos nasa kalagitnaan ng sakong at mga daliri. Ang maliit na lubog na ito, na madalas tawaging bubbling spring sa tradisyonal na kasanayan, ay madaling makaligtaan kung hindi ninyo ito hahanapin ng maingat. Gayunpaman, para sa mga nakatatandang nahihirapan sa madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, ito ay maaaring may nakakagulat na halaga. Sa pagpindot dito, naa-access ninyo ang isa sa mga natural na pampakalmang punto ng katawan, isang lugar na konektado sa parehong mga bato at pantog. Ang paghahanap nito ay hindi mahirap, ngunit nangangailangan ito ng kaunting pasensya. Umupo ng komportable sa isang matibay na upuan. Ipatong ang isang paa sa kabilang tuhod at gamitin ang inyong hinlalaki upang galugarin ang talampakan. Kapain ang malambot na lubog sa gitna. Hindi ito dapat masakit, ngunit mararamdaman itong medyo mas sensitibo kumpara sa paligid nito. Kapag nahanap na ito, pindutin ng dahan-dahan na may matatag na presyon, hawakan ng mga 30 segundo, pagkatapos ay bitawan. Ulitin ito ng 2 o 3 beses para sa bawat paa. Para sa mga may matigas na balakang o tuhod, ang isang simpleng bola ng tenis na iginugulong sa ilalim ng arko ng paa habang nakaupo ay maaari ring mag-stimulate sa punto ng ligtas. Ang susi ay ang pagiging banayad. Kung nakaramdam kayo ng matinding sakit, masyado kayong madiin. Ang acupressure ay dapat magdulot ng ginhawa, hindi discomfort. At sa pagsasanay, lalago ang inyong kumpiyansa sa paghahanap ng lugar na ito. Bakit mag-abala sa isang maliit na lugar sa katawan? Dahil ipinapakita ng siyensya na ang pag-stimulate sa mga nerve endings sa paa ay maaaring mabawasan ang mga senyales
ng tensyon mula sa pantog at mapabuti ang sirkulasyon sa mga bato. Maraming nakatatanda ang naguulat na mas kalmado at mas relaxed sila pagkatapos ng regular na pagsasanay, na para bang napakalma ang kanilang nervous system. Para sa isang taong nagigising ng 2:00 o 3:00 ng umaga, ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring mga hulugan ng mabilis na pagbabalik sa tulog sa halip na manatiling gising ng ilang oras. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan din ng mas kaunting bigat sa mga binti at mas kaunting pulikat sa gabi. Dalawang karaniwang reklamo sa mga senior. Sa madaling salita, ang puntong ito ay gumaganap na parang isang natural na reset button na nagsasabi sa katawan na ligtas na magpahinga ng malalim. Hayaan ninyong ibahagi ko ang 2 kwento na nagbibigay buhay sa mga ideyang ito. Sa Cebu, isang 98 taong gulang na lola na nagngangalang Aling Nena ang halos tinanggap na ang pira-pirasong gabi ay bahagi ng pagtanda. Madalas siyang magising ng 3 beses bago mag-umaga at bawat pagpunta sa banyo ay nag-iiwan sa kanya ng higit na panghihina ng loob. Sa mungkahi ng isang kaibigan ng pamilya, sinimulan niyang pindutin ang gitna ng kanyang mga talampakan tuwing gabi habang nakaupo sa kanyang paboritong silya. Sa loob ng 2 linggo, napansin niya na minsan na lang siyang nagigising at kung minsan ay hindi na talaga. Sa kabilang dako, sa Iloilo, isang 72 taong gulang na retiradong guro na si Mang Tomas ay may katulad na karanasan. Pagod na siya sa kanyang doktor na nagmumungkahi ng mas matapang na mga pampatulog. Kaya sinubukan niya ang acupressure bilang huling paraan. Pagkatapos ng gabi-gabing pagsasanay, nagsimula siyang matulog ng 5 o 6 na oras ng diretso, isang bagay na akala niya ay hindi na posible. Para kina Aling Nena at Mang Tomas, ang simpleng gawaing ito ay nagbigay hindi lamang ng tulog kundi pati na rin ng pag-asa. Kaya kung napapagod kayo sa mga gabing hindi mapakali, tandaan na ang ginhawa ay maaaring kasing lapit lamang ng talampakan ng inyong paa. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpindot sa unang bladder point na ito, ipinapaalala ninyo sa inyong katawan na magdahan-dahan, pakalmahin ang mga senyales at tanggapin ang pahinga. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga bagong hamon. Ngunit sa maliliit at tuloy-tuloy na gawi, maaari pa rin ninyong gabayan ang inyong mga gabi tungo sa kapayapaan at ang inyong mga umaga tungo sa lakas. Pangalawang bladder point, sa likod ng tuhod. Ang pangalawang bladder point ay matatagpuan sa isang lugar na madalas nating hindi napapansin, tahimik na nakatago sa tupi sa likod ng tuhod. Kung igagalaw ninyo ang inyong mga daliri sa tupi na iyon, mararamdaman ninyo ang 2 litid o tendon na pababa sa binti. Sa gitnang-gitna sa pagitan ng mga litid na iyon ay may isang sensitibong lugar na kilala sa tradisyonal na kasanayan bilang isang bladder meridian point. Para sa mga nakatatandang madalas magising sa gabi dahil sa pagnanais na umihi, ang lugar na ito ay may nakakagulat na kahalagahan. Ito ay direktang konektado sa mga nerbiyos na nakakaimpluwensya sa ibabang bahagi ng katawan, kabilang ang pantog. Kahit na nakatago, madali itong maabot ng inyong sariling mga kamay. At kapag natutunan ninyo itong hanapin, ito ay magiging bahagi ng isang banayad na gawain sa gabi. Ang paglalagay ng presyon dito ay ligtas kapag ginawa ng may pag-iingat. Ang pinakamahusay na posisyon ay ang pag-upo ng komportable sa isang matibay na upuan na inilalagay
ang isang bukong-bukong sa kabilang tuhod upang madaling ma-access ang likod ng tuhod. Gamitin ang inyong hinlalaki o gitnang daliri, alinman ang natural sa inyo, at pindutin ng dahan-dahan sa gitna ng tupi na iyon. Hawakan ang presyon sa loob ng 20 hanggang 30 segundo, pagkatapos ay bitawan. Ulitin ang proseso ng 3 beses sa bawat binti. Ang pagpindot ay dapat maging matatag ngunit hindi masakit. Isipin ito bilang pagpapaalala sa katawan sa halip na pilitin ito. Kung nakakaramdam kayo ng matinding discomfort, bawasan kaagad ang diin. Sa paglipas ng panahon, maraming senior ang nakatuklas na ang pakiramdam ay nagiging mas komportable, na para bang tinatanggap ng katawan ang pagpindot. Bakit nakakatulong ang puntong ito? Sa likod ng tuhod ay may isang network ng mga nerbiyos at daluyan ng dugo na nagkokonekta sa ibabang bahagi ng katawan sa utak. Ang banayad na presyon dito ay nakakatulong na pakalmahin ang sobrang aktibong mga senyales mula sa mga nerbiyos ng pantog, ang mismong mga mensahe na gumigising sa inyo ng 2:00 o 3:00 ng umaga kahit na hindi naman talaga puno ang pantog. Pinapabuti rin nito ang sirkulasyon ng dugo sa mga binti na nagpapagaan ng kabigatan at pamamaga na nararanasan ng maraming nakatatanda pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas kaunting pagkabalisa sa gabi, mas kaunting pulikat, at isang mas kalmadong nervous system. Sa pangkalahatan, ang resulta ay hindi lamang mas kaunting pagpunta sa banyo, kundi pati na rin ang mas malalim at mas nakakapreskong pagtulog. Ang maliit na gawaing ito ay parang isang reset button para sa ibabang bahagi ng katawan na ipinapaalala dito na ang gabi ay para sa pamamahinga, hindi para sa patuloy na pagsenyas. Si Lola Elena, isang 74 taong gulang na byuda mula sa Batangas, ay halos sumuko na sa pag-asang makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Madalas siyang magising ng 3 o 4 na beses. Napagod at dismayado tuwing umaga. Nagmungkahi ang kanyang doktor ng karagdagang gamot, ngunit hinahangad niya ang isang natural na solusyon. Matapos malaman ang tungkol sa bladder point sa likod ng tuhod, sinimulan niya itong pindutin tuwing gabi kasabay ng mabagal at malalim na paghinga. Ang mga unang gabi ay nagpakita ng kaunting pagbabago, ngunit pagkatapos ng timi-araw, may napansin siyang kahanga-hanga. Nakatulog siya ng 6 na buong oras nang hindi nagigising, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga umaga ay mas gumaan, ang kanyang memorya ay mas malinaw, at ang kanyang kalooban ay mas masaya. Ibinahagi niya na ang pagsasanay ay hindi lamang nakatulong sa kanyang katawan, kundi nagbigay din sa kanya ng kumpiyansa na maaari pa rin niyang gabayan ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng maliliit at sinasadyang mga aksyon. Kaya kung paulit-ulit kayong bumabangon sa gabi, isaalang-alang ang pagdaragdag ng pangalawang bladder point sa inyong gawain sa gabi. Ito ay nangangailangan lamang ng ilang minuto, walang gastos, at maaaring dahan-dahang paalalahanan ang inyong katawan na magpahinga. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga bagong hamon, ngunit sa pamamagitan ng pagpindot dito ng may pasensya at pag-iingat, matutuklasan ninyong muli ang mga gabing may kapayapaan at mga umagang puno ng lakas. Pangatlong bladder point, ang ibabang bahagi ng likod. Ang pangatlong bladder point ay tahimik na matatagpuan sa ibabang bahagi ng likod sa 2 maliliit na lugar
na halos 4 na sentimetro ang layo mula sa gulugod. Kung ilalagay ninyo ang inyong mga kamay sa inyong baywang at idudulas ang inyong mga hinlalaki papasok patungo sa gulugod, makikita ninyo ang pangkalahatang lugar. Ang mga puntong ito ay nakapantay sa rehiyon ng lumbar, malapit sa kinaroroonan ng mga bato, at pinahalagahan na ito sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na mga kasanayan sa pagpapagaling. Para sa mga nakatatandang madalas makaramdam ng tensyon sa likod o presyon sa pantog, ang mga lugar na ito ay lalong mahalaga. Nagsisilbi silang mga daanan tungo sa parehong pagre-relax at pinabuting balanse sa loob ng katawan, kahit na karamihan sa atin ay hindi kailanman naiisip na hawakan ang mga ito. Ang pagtatrabaho sa puntong ito ay hindi nangangailangan ng mahirap na mga paggalaw. Isa sa pinakasimpleng paraan ay ang paggamit ng sarili ninyong mga kamao. Dahan-dahang idiin ang mga buko sa ibabang bahagi ng likod habang nakasandal sa isang upuan o pader. Ang isa pang pagpipilian ay ang paglalagay ng isang maliit na massage ball sa pagitan ng inyong likod at isang patag na ibabaw. Pagkatapos ay sumandal hanggang sa makaramdam kayo ng matatag na presyon. Manatili sa posisyong iyon ng mga 30 segundo. Humihinga ng dahan-dahan at malalim. Pagkatapos ay bitawan. Ulitin ng 2 o 3 beses. Mag-ingat na huwag pilitin ang presyon o lumikha ng sakit. Ang layunin ay kalmadong stimulasyon, hindi pagkapagod. Sa pagsasanay, ang gawaing ito ay magiging pamilyar at nakakaginhawa. Isang ritual sa gabi na tumatagal ng mas mababa sa 20 minuto, ngunit maaaring magbago sa ritmo ng pagtulog. Ang mga benepisyo ay higit pa sa kaginhawahan. Ang pagpinduot sa mga puntong ito ay nakakatulong na mailabas ang tensyon na nakaimbak sa mga kalamnan ng ibabang likod, mga lugar na madalas manigas dahil sa edad, stress, o mahabang oras ng pagupo. Sinusuportahan din nito ang sirkulasyon sa paligid ng mga bato at pantog na hinihikayat ang mga organong ito na gumana ng mas maayos sa buong gabi. Maraming senior ang nakatuklas na ang mga senyales na nag-uudyok sa kanila na gumising ay nagiging hindi gaanong madalas, na nagbibigay daan para sa mas mahabang panahon ng walang patid na pahinga. Ang pinabuting daloy ng dugo ay binabawasan din ang paninigas sa umaga, na ginagawang mas madaling bumangon mula sa kama nang walang mabigat na pakiramdam. Para sa isang taong nababahala na sa pagkahulog o pakiramdam na mahina, ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring maibalik ang pakiramdam ng lakas at kalayaan. Si Lolo Anselmo, isang 70 taong gulang na retiradong bangkero mula sa Davao. Sa loob ng maraming taon, umasa siya sa mga pampatulog, kumbinsido na hindi na alam ng kanyang katawan kung paano magpahinga ng natural. Ngunit, ang mga side effect ay nag-iwan sa kanya na groggy, makakalimutin at dismayado sa kanyang sarili. Sa payo ng isang kapitbahay, sinimulan niyang pindutin ang mga punto sa ibabang likod tuwing gabi habang nakahiga sa kanyang matigas na kutsyon. Sa una, ang mga pagbabago ay banayad, kaunting bawas lang sa tensyon sa kanyang likod. Ngunit pagkatapos ng 10 araw, may napansin siya. Halos sumuko na siya sa 6 na oras ng tuloy-tuloy na pagtulog ng walang kahit isang tableta. Ang kanyang mga umaga ay mas gumaan, ang kanyang kalooban ay mas matatag, at ang kanyang kumpiyansa ay dahan-dahang bumalik. Sinabi niya na ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang mas mahusay na pagtulog, kundi pati na rin ang ginhawa ng pag-alam na maaari pa rin niyang pangasiwaan
ang kanyang kalusugan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Para sa mga senior sa buong Pilipinas, pareho ang mensahe. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga bagong hamon, ngunit hindi nito binubura ang inyong kakayahang impluwensyahan kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpindot sa mga puntong ito sa ibabang likod, hindi ninyo lamang pinapakalma ang pantog, sinasabi rin ninyo sa inyong katawan na posible ang pahinga, na ang kapayapaan ay abot kamay pa rin, at na ang bawat gabi ay maaaring magtapos sa paggaling sa halip na pakikibaka. Ang gawaing ito ay maliit, ngunit ang pag-asang hatid nito ay hindi masukat. Pagsasama-sama ng 3 bladder points sa mga sumusuportang gawi, ang tunay na benepisyo ng acupressure ay nagmumula hindi lamang sa pagpindot ng tamang mga punto, kundi pati na rin sa pagsasagawa nito sa tamang oras. Ang tiyempo ay madalas na nawawalang piraso para sa mga nakatatandang sumusubok ng maraming paraan, ngunit nahihirapan pa rin sa mga gabing hindi mapakali. Ang pinakamagandang sandali para gawin ang 3 bladder points na ito ay bago matulog, kapag ang katawan ay handa ng lumipat sa rest mode. Ang pagpindot sa mga ito ng masyadong maaga sa gabi ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng epekto nito, habang ang pagpindot naman ng masyadong gabi, tulad ng pagkatapos ng hating gabi, ay maaaring makagambala sa inyong routine sa pagtulog sa halip na suportahan ito. Isipin ito na parang pagdidilim ng mga ilaw sa inyong bahay bago matulog. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa nervous system ng isang malinaw na senyales na oras na para mag-relax, inihahanda ninyo ang parehong pantog at isip para sa isang mas mahabang panahon ng malalim at walang patid na pahinga. Kasama ng pagpindot sa mga punto, ang pang-araw-araw na pagpili tungkol sa tubig at pagkain ay may malaking papel. Maraming senior ang hindi namamalayan na inihahanda nila ang kanilang sarili para sa mga pagpunta sa banyo sa gabi sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig pagkatapos ng hapunan. Ang isang mas mahusay na diskarte ay ang pag-inom ng karamihan sa mga likido ng mas maaga sa araw, na tinatapos ang inyong huling buong baso pagsapit ng pamak ng gabi. Ito ay nagbibigay daan sa mga bato na iproseso ang mga likido habang kayo ay gising at aktibo pa, sa halip na habang sinusubukan ninyong matulog. Ang pagbabawas ng asin sa hapunan ay pantay na mahalaga dahil ang maaalat na pagkain ay nagpapataas ng uhaw at pumipilit sa katawan na mag-ipon ng sobrang likido na kalaunan ay kailangang ilabas. Ang pagdaragdag ng ilang minuto ng malalim na paghinga bago matulog ay nakakatulong din. Ang mabagal at tuloy-tuloy na paghinga ay nagpapakalma sa nervous system at nagpapababa ng mga stress signals na nagiging sanhi ng sobrang reaksyon ng pantog. Para sa isang tao sa Maynila o sa Mindanao, ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring gawing isang mahimbing na gabi, ang isang hindi mapakaling gabi. Ang paglikha ng isang bimi hanggang 7 minutong routine bago matulog ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang pagsamahin ang lahat ng mga tool na ito. Magsimula sa pagpindot sa bawat isa sa 3 bladder points, gumugol ng mga 30 segundo sa bawat lugar. Gumalaw ng dahan-dahan at banayad. Ituring ang proseso bilang isang paanyaya sa katahimikan, hindi isang gawaing kailangang tapusin. Pagkatapos, umupo o humiga ng tahimik at huminga ng malalim ng 5 beses, pinupuno ang baga sa pamamagitan ng ilong at dahan-dahang inilalabas sa bibig. Panghuli,
magdagdag ng isang banayad na pag-uunat, marahil ay pag-ikot ng mga balikat o pagbaluktot ng mga bukong-bukong upang maibsan ang tensyon na naiipon sa araw. Ang maikling rutina na ito ay hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan o malaking pagsisikap. Ang mahalaga ay ang mensaheng ipinapadala nito sa inyong katawan. Natapos na ang araw, ang nervous system ay maaaring magpahinga at ang pantog ay hindi kailangang mag-alarma hanggang umaga. Ang pagiging pare-pareho ay mas mahalaga kaysa sa haba o tindi. Kahit na ilang minuto lamang ang inyong pagsasanay bawat gabi, ang regular na paggawa nito ay nagtatayo ng tiwala sa pagitan ng inyong katawan at isip. Karamihan sa mga senior ay nagsisimulang mapansin ang mga pagbabago sa loob ng 2 linggo. Kaunting bawas sa pagkaapura, medyo mas mahabang pahinga, at isang mas magaan na pakiramdam sa paggising. Ang pagsasanay ay maaaring mukhang maliit, ngunit ang epekto nito ay lumalaki sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pananatiling matiyaga at matatag, ipinapaalala ninyo sa inyong sarili na ang kalusugan ay hindi tungkol sa mabilisang solusyon. Ito ay tungkol sa mga tahimik na gawi na inuulit ng may pag-iingat na dahan-dahang nagbabalik ng balanse. Sa ganitong diskarte, ang inyong mga gabi ay maaaring maging mas kalmado, ang inyong mga umaga ay mas maliwanag, at ang inyong kumpiyansa ay mas matatag. Ang pagtanda ay maaaring magdala ng mga hamon, ngunit hindi nito inaalis ang inyong kakayahang hubugin ang bawat araw at bawat gabi ng may karunungan at pagpili. Isa sa mga unang alalahanin na ibinabahagi ng maraming tao ay kung ang pagpindot sa mga bladder points na ito ay dapat magdulot ng sakit. Ang totoo, ang acupressure ay dapat maging matatag, ngunit hindi kailanman marahas, mas katulad ng isang matatag na paalala kaysa sa isang matalas na tulak. Kung nakakaranas kayo ng matinding sakit, karaniwan itong nangangahulugan na mali ang inyong pinipindot na lugar o masyadong malakas ang inyong puwersa. Ang banayad na presyon na hinahawakan ng may pasensya ay nagdudulot ng kaginhawahan sa halip na discomfort. At iyon ang pakiramdam na dapat ninyong hangarin. Isipin ito bilang pakikipag-usap ng mabuti sa katawan, hindi pagagalitan ito. Ang isa pang karaniwang tanong ay mula sa mga may kondisyon tulad ng diabetes o mataas na presyon ng dugo. Ang magandang balita ay maaari pa ring gamitin ng ligtas ang acupressure basta't gagawin ninyo ito ng may pag-iingat. Ang dahan-dahang pagpindot, paglilimita sa oras sa mga 30 segundo, at pag-iwas sa sobrang puwersa ang pinakamahusay na mga gabay. Maari ring kumonsulta sa inyong doktor, lalo na kung marami kayong iniinom na gamot. Maraming nakatatanda ang natuklasan na ang pagsasama-sama ng payong medikal sa simpleng acupressure ay nagbibigay sa kanila ng parehong kaligtasan at ginhawa nang walang hindi kinakailangang pag-aalala. May mga pagkakataon din na hindi dapat umasa lamang sa acupressure at ang pagkilala sa mga sandaling iyon ay mahalaga. Kung ang inyong pag-ihi sa gabi ay sinamahan ng dugo sa ihi, pananakit na parang nasusunog, pamamaga ng mga binti, o bigla ang pagbabago sa pangkalahatang kalusugan, mahalagang humingi ng medikal na pagsusuri. Ang mga senyalis na ito ay maaaring tumukoy sa mga kondisyon na hindi saklaw ng acupressure, at ang pag-aantala sa pangangalaga ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Tandaan, ang mga natural na kasanayan
ay mga kapaki-pakinabang na tool, ngunit hindi sila pamalit sa propesyonal na gabay kapag may mga mapanganib na sintomas. Panghuli, maraming senior ang nagtatanong kung maaaring isama ang acupressure sa iba pang mga nakakakalmang gawain. Ang sagot ay oo, at ang paggawa nito ay madalas na nagpapataas ng mga benepisyo. Ang banayad na yoga, pag-uunat, 15 minutong malalim na paghinga, o isang maikling paglalakad sa gabi ay maaaring gumana kasabay ng acupressure upang pakalmahin ang katawan. Ang mga aktibidad na ito ay nagbabawas ng mga stress hormones, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nagpapakalma sa nervous system na ginagawang hindi gaanong reaktibo ang pantog. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagsasama-sama ng mga gawi na ito ay maaaring gawing isang ritual ng kapayapaan, ang oras ng pagtulog mula sa isang sandali ng pagkadismaya. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, hindi lamang ninyo mababawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi, kundi mababawi rin ang pakiramdam na kontrolado pa rin ninyo ang inyong kalusugan, isang maliit na pagpili sa bawat pagkakataon. Ang pag-ihi sa gabi ay maaaring parang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, ngunit hindi ito kailangang maging kapalaran ninyo. Ang 3 bladder points na ating tinalakay ay simple, ligtas, at ganap na libre. Hindi ito nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan, walang reseta, at walang komplikadong mga tagubilin. Ilang minuto lamang bawat gabi ay maaaring magsimulang sanayin muli ang katawan, pakalmahin ang pantog, at bigyan kayo ng mas mahabang panahon ng payapang pahinga. Para sa mga senior sa buong Pilipinas, ang mga puntong ito ay nag-aalok ng higit pa sa kaginhawahan. Ibinabalik nito ang paniniwala na ang maliliit na aksyon ay mahalaga pa rin kahit sa mga huling taon, at na posible ang mas mahusay na pagtulog ng hindi umaasa lamang sa mga tableta o pagkadismaya. Isang mahalagang aral na nais kong iwan sa inyo: ang katawan ay may likas na kakayahang magpagaling. Alalahanin po ninyo, inalagaan ninyo ang iba sa buong buhay ninyo. Nagpalaki kayo ng mga pamilya, sumuporta sa mga komunidad, at binalikat ang mga responsibilidad ng may tahimik na lakas. Ngayon, ang maliliit na gawi sa gabi na ito ay isang paraan upang sa wakas ay hayaan ang inyong katawan na alagaan kayo. Ang pagpindot sa mga punto, malalim na paghinga, at paglikha ng isang nakakakalmang gawain ay hindi lamang mga pisikal na hakbang. Ang mga ito ay mga paalala na ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay pa rin. Hindi ito tungkol sa paglaban sa edad, kundi tungkol sa pakikipagtulungan sa inyong katawan, pakikinig dito, at pagbibigay dito ng banayad na gabay na kailangan nito para magpahinga. Bawat gabi ay nagiging isang pagkakataon, hindi para sa pakikibaka, kundi para sa paggaling. Kaya narito po ang aking paanyaya sa inyo. Subukan ang gawaing ito sa loob ng 7 araw at pansinin kung paano magsisimulang magbago ang inyong mga gabi. Kung may naramdaman kayong kahit kaunting pagbuti, ibahagi po ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba, dahil ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-subscribe, pindutin ang like button, at i-type ang salitang pag-asa sa ibaba. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad kung saan ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol, kundi ng paghahanap ng mga bagong paraan upang mabuhay ng may kapayapaan, dignidad, at
tahimik na lakas.